Pag-isipan mo ang huling bagay na binili mo na hindi mo talaga kailangan. Alam mo kung ano yon. Nandun pa rin sa drawer. O nakakabit pa rin sa cart mo na hindi mo pa na-checkout. O naka-COD na at pagsisisihan mo bukas. Ginastos mo ang pera na pinaghirapan mo ng ilang araw sa isang desisyon na ginawa mo sa loob ng ilang segundo. At ang nakakalungkot, hindi ka nag-iisa. Ginagawa ito ng karamihan sa atin, bawat araw, nang hindi natin namamalayan. Ako si Jose at itong Jose Invests ang channel para sa mga Pilipinong gustong talunin ang kahirapan gamit ang tamang kaalaman sa pera. Ayon sa BSP, halos 58% ng mga Pilipino ay walang savings account at marami sa mga may account ay halos wala ring laman. Hindi ito dahil mababa ang kita ng mga Pilipino. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang patuloy na impulse spending, ang ugaling gumastos bago mag-isip. Alam ko ang sasabihin mo, maliliit lang naman ang binibili ko, Jose. Pero doon mismo nagsisimula ang problema kay Invests sa maliliit na desisyon na tila hindi mahalaga ngayon pero napakalaki ng epekto sa susunod na 10 taon. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang isang simple pero malalim na tanong. Tatlong tanong na kailangan mong itanong sa sarili mo bago gumastos ng kahit anong halaga. Tinatawag itong 10-10-10 rule at kapag naunawaan mo ito ng tama, magbabago ang paraan mo ng pagtrato sa pera. Para sa mga bagong ka-invests dito, mag-subscribe na kayo para hindi kayo mapag-iwanan. Kaya naman, ito ang 10-10-10 rule ng pera at kung paano mo ito gagamitin sa totoong buhay bilang Pilipino. Una, ang karamihan sa ating mga pagkakamali sa pera ay nangyayari sa loob ng 10 segundo. Hindi 10 minuto, 10 segundo. Nakakita ka ng sale sa Lazada, ang puso mo ay bumilis. Nakita ng kaibigan mo ang bag sa SM na on sale, ini-instinct purchase na agad. Nangyayari ito kasi ang utak ng tao ay hindi natural na dinesenyo para mag-isip ng pangmatagalan. Dinisenyo tayo para sa agarang gantimpala, yung tinatawag ng mga neuroscientist na dopamine hit. At ang buong sistema ng advertising, ang mga countdown timer sa Shopee, ang only 3 left in stock na salita, lahat iyon ay ginawa para pabilisin ang iyong desisyon at pabagalin ang iyong pag-iisip. Ang 10-10-10 rule ay isang tool na pinipilit kang tumigil, kahit sandali lang, bago mo pindutin ang place order. At sa sandaling iyon ng paghinto, nagpabago ang lahat. Dahil ang pinakamahalagang desisyon sa pera ay ang desisyong ginawa mo habang apektado ka ng emosyon. Pangalawa, ito ang unang tanong ng 10-10-10 rule. Ano ang mararamdaman ko tungkol dito sa loob ng 10 minuto? Ito ang pinakamadaling tanong, pero pinakamadalas na nilalaktawan. Sa 10 minuto pagkatapos mong bilhin ang bagay na yon, magiging masaya ka ba talaga? O mararamdaman mo na ang kaunting pagdududa sa likod ng iyong isipan? Ganito ang nangyayari sa karaniwang Filipino consumer. Nakakita siya ng flash sale sa isang gadget na gusto niya noon pa. Nag-checkout siya agad, nag-COD, at sa loob ng 10 minuto, excited pa rin siya. Pero pag-isipan mo itong mas malalim, ang excitement na yon, mula ba ito sa tunay na pangangailangan o mula sa takot na ma-miss ang deal? Kasi kapag ang sagot mo sa unang tanong ay maagang nagsisisi na ako, iyon na ang senyales. Huwag mo nang ituloy. Pero kapag ang sagot mo ay oo, magiging masaya ako at kailangan ko talaga ito, pumunta ka sa pangalawang tanong. Dali ang 10 minuto ay madali. Ang 10 buwan, iyon ang magbubunyag ng katotohanan. Ikatlo, ito ang gitnang puso ng buong role. Ano ang mararamdaman ko tungkol sa desisyong ito 10 buwan mula ngayon? Isipin mo to ka-invests. 10 buwan na ang lumipas. Nasa kalagitnaan ka na ng susunod na taon. Aminin mo sa sarili mo, gagamitin mo pa ba ang bibilhin mo ngayon? Mahalaga pa ba ito sa iyo? O nakalimutan mo na ito at naglalayag na lang sa ilalim ng iyong kama kasama ng ibang binili mo na may kaparehong kwento? Ganito ang contrast na gusto kong makita mo. Dalawang tao, parehong 3,000 pesos ang naipon. Ang isa ay bumili ng limited edition na sneaker. On sale sabi nila. Ang isa naman ay naglagay ng 3,000 pesos sa MP2 ng pag-ibig.
10 buwan ang lumipas. Ang sneaker, nasa sulok na ng bahay, slightly used, hindi na mabebenta sa orihinal na presyo. Ang 3,000 pesos sa MP2, kumikita na ng average na 7% dividend per year. At ang maganda pa, hindi siya nabawasan ng tax na gaya ng regular savings account. Ang 10 buwan na tanong ay para sa mga desisyong katamtaman ang halaga. Ang mga binibili mo na hindi mo inaakalang malaki ang epekto pero nagtitipon at nagiging malaking pattern sa iyong buhay pinansyal. At dito ko gustong ibalik kayo sa ating ika-8 punto mamaya kasi doon natin makikita kung paano ginagamit ng sistema ang pattern na ito laban sa inyo. Ika-4, ang pinakamabigat na tanong sa tatlo. Ano ang mararamdaman ko tungkol dito 10 taon mula ngayon? Ito ang tanong na karamihan ay ayaw tanungin. Kasi kapag tinanong mo ito ng tapat, maraming inaasahang binibili ay biglang naging walang saysay. Ang 10 taon na tanong ay hindi para sa bawat kape o bawat maliit na pagkain. Para ito sa malalaking desisyon. Ang bagong kotse kahit kaya mo pa namang sumakay ng Grab, ang bag na katumbas ng 1 buwang sweldo, ang renovation na ginagawa mo para mapansin ng mga kapitbahay, ang loan na kinuha mo para sa isang kasal na gustong-gusto ng iyong pamilya pero hindi mo kayang bayaran. 10 taon mula ngayon, magiging masaya ka ba sa desisyong ginawa mo ngayon? O mararamdaman mo ang bigat ng mga pagkakataong pinayagan mong lumipas dahil napunta ang iyong pera sa maling lugar? Ayon sa isang pag-aaral, ang isa sa pinakamalalaking pinagsisisihan ng mga matatanda ay hindi ang mga bagay na ginawa nila, kundi ang mga bagay na hindi nila ginawa. Ang investment na hindi sinumulan, ang negosyo na hindi tinangka, ang ipon na hindi pinalaki. 10 taon ay matagal pakinggan, pero napakabilis lumipas. Ika-5, at ito ang nakakatakot na parte. Ang 10-10-10 rule ay mas kailanan ng mga Pilipino kesa kanino man kasi pinalaki tayo sa isang kulturang nagbibigay ng gantimpala sa paggastos at nagpaparusa sa pagtitipid. Kung nag-iimpok ka, tinatawag kang kuripot. Kung bumibili ka ng mahal, tinatawag kang may level. Kung hindi ka sumasama sa inuman, mayabang ka. Kung pumunta ka sa reunion at walang pasalubong, pag-uusapan ka. Pamilyar ba ito sa inyo ka-investors? Ang kulturang ito ay hindi sinasadya ng ating mga magulang at lolo at lola. Ito ay isang survival mechanism mula sa isang panahon na ang komunidad ay ang tanging safety net. Pero sa modernong ekonomiya, ang parehong cultural reflex ay nagpapanatili sa maraming Pilipino sa isang siklo ng paggastos para sa pagpapahalaga ng ibang tao, sa halip na para sa kinabukasan ng kanilang sarili. Hindi ko kayo niloloko. Ang pinakamapanganib na tanong bago gumastos ay hindi magugustuhan ba nila ito. Ang tamang tanong ay magugustuhan ko ba ito 10 buwan mula ngayon? Ika-6, pag-usapan natin ang tunay na aplikasyon ng rule na ito sa mga sandaling pinakamasaya para sa mga Pilipino, ang 13th month pay. Tuwing Nobyembre at Disyembre, bilyon-bilyong piso ang nailalabas ng mga Pilipinong manggagawa bilang bonus. At sa loob ng 2 linggo, nawala na. Naubos sa Noche Buena, sa pamimili ng regalo, sa bagong telebisyon para sa sala na parang okay pa naman ng luma, sa clothes na bibilhin mo para sa medianoche na isang gabi lang. Kung susundin mo ang 10-10-10 rule sa bawat 13th month na desisyon, ang tanong sa 10 minuto, masaya ba ako sa ganitong paggastos ngayon? 10 buwan, magagamit ko pa ba ito o kailangan ko pa ng pera sa susunod na Hunyo? 10 taon, kung binapos ko ang kalahati ng aking 13th month sa loob ng 10 taon, ano ang magiging halaga noon? Kalkulahin natin ng simple. Kung 15,000 pesos ang kalahati ng iyong 13th month at inilagay mo ito sa MP2 bawat taon sa loob ng 10 taon, ang compounding at dividends ay magdadala sa iyo ng presyo na hindi mo inaasahan. Hindi kaya ng TV na nabili mo sa Disyembre na gawin iyon para sa iyo. Ika-7, at ito ang punto na karamihan ay lalaktawan. Huwag. Ang 10-10-10 rule ay hindi lang para sa mga malalaking binibili. Ang pinakamalaking pagkawasak sa pesos ng karaniwang Pilipino ay hindi nanggagaling sa isang malaking pagkakamali. Nanggagaling ito sa daan-daang maliliit na desisyon na paisa-isa ay tila walang saysay.
Ang 50 pesos na afternoon snack na hindi mo kinakain pero binibili mo kasi nandun ang tindahan. Ang 299 pesos na monthly subscription na hindi mo na ginagamit pero hindi mo pa rin kinakansela. Ang 500 pesos na delivery fee na binabayaran mo kahit pwede kang lumabas. Pagsamasamahin mo ang lahat ng maliliit na bagay na yon sa loob ng isang buwan at maaaring 3,000 hanggang 5,000 pesos ang nawawala sa iyo nang hindi mo namamalayan. Sa isang taon, hanggang 60,000 pesos, kung sana ay na-invest mo lang yan. Dito ko gustong dalhin kayo sa susunod na punto kasi ito ang kwento kung bakit dinisenyo ang sistema para labanan ng iyong likas na ugali na mag-isip ng matagal. Ikalawa, at ito ang punto na binanggit ko kanina, ang buong industriya ng consumer goods, credit cards, buy now pay later apps at e-commerce platforms ay itinayo sa iisang pundasyon. Ang utak ng tao ay mahina sa delayed gratification at mas masaya siya sa agarang kasiyahan kahit mas mahal ang kabuoang kesyo. Ang 0% interest for 6 months ay hindi ginawa para tulungan ka. Ginawa iyon para makapag-commit ka ng malaking halaga nang hindi mo mararamdaman ang bigat nito ngayon. Ang Shopee 9.9 at Lazada 11.11 ay hindi piyesta ng savings. Piyesta ng impulse buying ang mga yon, suportado ng countdown timers, flash deals, at limited stocks na naglalagay ng artificial na pressure sa iyong desisyon. Bawat feature ng app na iyon ay dinisenyo ng mga matatalinong engineer para talunin ang iyong rational na pag-iisip. Ang 10-10-10 rule ang iyong shield laban sa sistemang iyon. At sa puntong ito kay Invests, kung gusto mong mas malalim na maunawaan kung paano gumagana ang credit system ng Pilipinas at kung paano ka poprotektahan ng tamang kaalaman, gumawa kami ng buong video tungkol sa kung paano gumamit ng credit card ng tama bilang Pilipino. Hanapin mo iyon sa aming channel pagkatapos ng video na ito. At isubscribe ka na para hindi ka mapag-iwanan ng susunod na video na maaaring mas mahalaga pa sa iyo kaysa dito. Ikasiyam, gamitin natin ang rule na ito sa isang bagay na mas malapit sa puso ng maraming Pilipino, ang pagtapautang sa pamilya o sa kamag-anak na humihingi ng tulong pinansyal. Ito ang pinaka-emotionally complex na sitwasyon para sa Filipino spending decisions. Kasi hindi ito simpleng paggastos. May utang na loob, may pag-ibig, may takot na maging mayabang kung tatanggihan. Pero kailangan mong itanong pa rin ang tatlong tanong. Sa 10 minuto, paano mo mararamdaman ang pagbibigay? Relieved ka ba? O nararamdaman mo na ang pighati sa iyong tiyan dahil alam mong hindi mo kayang ibigay ito? Sa 10 buwan, makakaapekto ba ito sa iyong sariling emergency fund? Sa plano mo para sa iyong pamilya? Sa mortgage mo? Sa ipon ng iyong anak? Sa 10 taon, kung gagawin mo ito ng paulit-ulit, saan ka magiging komportable? Hindi ko sinasabing huwag tumulong. Sinasabi ko lang, ang tamang tulong ay ang tulong na hindi ka masisira. Dahil kung mauubusan ka ng pera dahil sa patuloy na pagbibigay, ikaw ang magiging susunod na mangungutang at mas walang makikinabang doon. Ika-10 punto, at ito ang pinakamahalagang bagay na daladala mo mula sa video na ito. Ang 10-10-10 rule ay hindi isang paraan para huminto ka sa paggastos ng buo. Hindi iyon ang layunin. Ang layunin ay bigyan ng iyong pera ng direksyon para ang bawat pisong lalabas sa iyong bulsa ay may kahulugan, may layunin, may intensyon. Ang perang ginastos mo sa isang bagay na nagbigay sa iyo ng tunay na kasiyahan sa 10 minuto, 10 buwan at 10 taon, yon ay magandang gastos. Ang perang ginastos mo para pabilisin ang isang second ng dopamine na mawawala bago pa ka man makarating sa pintuan ng bahay, yon ang kailangan nating baguhin. Ang pagiging matalino sa pera ay hindi pagtitiis. Ito ay pagpili. At kapag natututo kang pumili ng mas mabuti, bawat desisyon sa pera ay nagiging hakbang patungo sa mas malayang buhay ka-invests. Para sa mga ka-invest na nanood hanggang dito, eto. Regalo ko sa inyo. May isang bagay na hindi sinasabi ng karamihan tungkol sa 10-10-10 rule. Maaari mo itong gamitin ng pabaliktad. Hindi lang para pigilan ang sarili mo sa paggastos, kundi para pabilisin ang iyong sarili na mag-invest. Kasi ganito rin gumagana ang utak. Pag sinabi mong mag-i-invest ako bukas,
Ang bukas ay palaging nagiging sa susunod na buwan. Pero kung tatanungin mo ang sarili mo, 10 minuto mula ngayon, mararamdaman ko bang mas mabuti kung sinimulan ko na ito ngayon? 10 buwan, 10 taon. Ang sagot ay palaging malinaw. Ang 10-10-10 ay hindi panggastos lang na tool. Ito ay investment na tool. Gamitin mo ito para piliin kumilos ngayon, hindi bukas. Kung nanood ka hanggang dito at handa ka nang baguhin ang paraan mo lang pagtanggap ng desisyon sa pera, i-comment mo ang salitang 10-10-10 sa baba. Alam ko na sino sa inyo ang seryoso at sino ang talagang nagbabago. Salamat sa inyong oras mga ka-invests. Ibig sabihin nito ay binigay ninyo sa akin ang pinakamahalaga ninyong resource ngayon at sineseryoso ko iyon. Kung natutunan kayo ng kahit isang bagay ngayon, i-share mo to sa isang kaibigan o kamag-anak na kailangan marinig ito. Mas malaking tulong yan kaysa sa anumang regalo. May video din kami tungkol sa kung paano simulan ang inyong emergency fund kahit maliit lang ang kita mo. Pinili namin iyon para sa inyo bilang susunod na panoorin kasi natural itong kasabay ng 10-10-10 rule. Hanggang sa muli, mag-ipon tayo, mag-invest tayo para sa mas magandang bukas.